Rhea? Fiona? Anong ginagawa mo dito? Mag-enroll ka? Hindi ka pa pala nakakagraduate ng college? Sa edad mong yan? Tsaka, bakit ganyan yung suot mo? Alam mo bang pribadong eskwelahan nito? Nakakahiya ka? Parang napulot sa basurahan yung suot mo. Grabe ka naman. Mukhang hindi naman ah. Tsaka, anong problema dito sa suot ko? Maayos naman to ah. Mukha kang chimay. Alam mo ba yon? Hindi ka rin pwede mag-enroll dito dahil nakakahiya ka. Tsaka tingnan mo nga yung suot mo. Ang pangit. Mukhang galing pa yata yan sa ukay-ukay. By the way, gusto mo ba ilibot kita dito? Sa school na pinapangarap mo nung high school tayo. Baka mamaya kasi sabihin mong ang sama naman ng ugali ko. Sige ba? Ikaw na lang maglibot sa akin dito. Total, hindi ko rin kabisado dito eh. So, pwede bang ikaw na lang magbitbit ng mga gamit ko? Oo naman, okay lang sa akin. Sige, akin na. Ako na lang magdadala nitong gamit mo. Alam mo, ganyan na ganyan yung mga ugali ng mga estudyanteng bobo na ang hilig magsip-sip sa mga teacher. Right? Mukhang bagay naman sa'yo. So, ito naman yung library ng school na to. Saan ka pwedeng ilagay itong tsinelas ko? Naka-tsinelas ka lang? Wala ka bang sapatos? Ang dugyot mo naman! Bakit ka hinahiyaang makapasok ng guard dito? And by the way, di ba natalino ka? Bakit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral mo? Alam ko na. Kasi sinabihan ka ng nanay mo na huminto ka na lang sa pag-aaral mo at magtrabaho ka na lang para makatulong ka sa kanila. Ganyan kasi yung mga mindset ng mga sinaunang tao at mindset ng mga taong walang pera. In short, mga mahihirap lang. Siya nga pala, congrats. Napaka-successful mo na. Isa pa, teacher ka na ngayon. Sinabi mo pa? Naiinggit ka, no? Kasi akalain mo yon? Teacher na ako ngayon dito sa eskwelahang pinapangarap mo nung high school tayo. At 8 subject pa ang hawak ko. Kaya mo yon? Ang galing mo naman. Kahanga-hanga talaga. Talaga? Kaya akin na nga yung mga gamit ko. Baka kasi may mawala pa dito. Sa sobrang pagkainggit mo sa akin. Ma'am Fiona? Good morning, Ma'am Fiona. Good morning, Teacher Fiona. Good morning, Ma'am. Kita mo yon? Ganun na ganun talaga yung klase ng mga estudyanteng mahihina ang utak. Babatiin ka nila, tapos sisip-sip sa'yo para taasan yung grado nila. Di pagawain mo yun yung high school tayo? Alam mo, hindi porket na binabate o binibitbit ng mga estudyante yung mga gamit mo sa tuwing nakikita kanila, ibig sabihin na nun sumisip-sip o mahihina na ang kanilang mga utak. Ang pagbate ng isang estudyante sa isang guro ay sumisimbolo yon ng paggalang at pagrespeto. Teka, hawak mo ba yung mga estudyanteng yon? Hindi, pero kahit anong sabihin mo, bobo pa rin ang tawag doon. Sige na, makakaalis ka na. Kasi darating ngayon yung bagong principal dito sa eskwelahang ito. And for sure, kapag nakita ka nun, parehas lang kami ng magiging reaction. Dahil dyan sa suot mo, baka mas pagtawanan ka pa nga nun eh. Miss Principal, ano pong ginagawa niyo dito? Si Teacher Fiona po pala yung naglibot sa inyo dito, Miss Principal.
Sige, ako na. Hi, Faith! Welcome home. Love, salamat sa pagpapatuloy sa kapatid ko No worries, ano ka ba? Hanggat wala pa siyang trabaho dito sa Maynila, sagot ko muna siya. Salamat ate and kuya. At sa wakas makakapag-propose na ako sa kuya mo. Ikaw? Magpo-propose ka kay kuya? Oo. Wala namang masama kung babae yung magpo-propose, di ba? Kakaisang taon nyo pa lang Matutulungan mo ba ako mamaya? Isa-surprise natin yung kuya mo. Ate, sigurado talaga ako na dito ko lang talaga yun nilagay. Sayang naman kung mawawala yung singsing na yun. Isang buong sahod ko rin kasi yung halaga nun Sige, hayaan mo na. Siguro sa'yo na yun na hindi na muna ako magpo-propose. Bumili ka ng bagong singsing? Oo. Hulugan to sa credit card ng kaibigan ko. Sabi nga nila, di ba? Kapag gusto, maraming paraan. Kailan niyo po balak mag-propose kay kuya? Mamayang gabi, agad-agad. Tulungan mo ako ha. Magso-surprise tayo. Andiyan na yung kuya mo. I-ready mo na yung banner tsaka ilaw ha. At nahawak ko na. Kaya na. In 1, 2, 3, go. Will you marry me? Fred? Love! Tumawag ka ng ambulansya, bilisan mo! Dalhin natin siya sa hospital! Fred! Fred, gumising ka! Ayan na yata siya. Will you marry me? Ate, pasensya na pero wala si kuya Nagpabili kasi ako sa kanya ng cellphone. Kailangan ko kasi ng bagong cellphone ngayon para sa ina-applyan kong trabaho. Sorry. Hindi, okay lang. Okay lang. Siya, sige ate, maliliko muna ako. Sige. Ang laki na ng motel mo. Asensado talaga tong best friend ko na to. Mahirap din magpalakad ng motel, ha? Siya nga pala, bakit ka napadalaw dito? May problema kasi ako. Pakiramdam ko kasi tumututol yung kapatid ng jowa ko na mag-propose ako sa kuya niya. Walang karapatan niyang kapatid niya para tumutol sa inyong dalawa ni Jerome. Gusto mo ba tulungan kita? Wala naman akong gagawin mamaya. Takot lang yun sa akin. Subukan lang niya akong hiwalayan. Tamo, sasampalin ko yun. Hay nako, siguraduhin mo lang. Oh, besan dyan na pala yung boyfriend ko. At kasama niya pa yung kapatid niya. Love, will you marry me? Teka, yan yung sinasabi mo na jowa mo at yung kapatid niya? Oo. Bakit? Kaya pala tumututol. Bes, anong ibig mong sabihin? Small world. Bes, magjowa yung dalawang yan Anong magkapatid? Naisahan ka nila. Love, huwag kang paniniwala sa kanya. Sila yung palagi naming customer sa hotel. At ang huling punta pa nila doon, wow, choose one. 20 million or sombrero? Siyempre, 20 million. Aanuhin ko naman tong sombrero. Ha? Bakit naging sombrero to? Ang daya naman. Kakawin ko dito. Kakainis. Rods, bago ba yung sombrero mo? Ito? Oo. Kakabili ko lang kanina.
Ay, we? Sige nga, tingnan nga natin kung bagay sa'yo. Sige, wait. Wow! Bagay nga. Lakas ng dating mo kapag nakasombrero. Bigaon, bahog bilat. Nilalandi mo pala yung boyfriend ko? Hoy, hindi ah. Sa ano naman nalaman yan? Umalis ka nga sa harapan ko. Bigaon. Uy, Rods, teka. Magpapaliwanag muna ako. Ayaw mo umalis? Eh di ako naaalis. Nahiya pa ako sa'yo. Wow! Ang ganda pala ng sombrero na to ah. In fairness. Besh! Oh, Bes! Saan ka pupunta at anong ginagawa mo? Uy, Besh, ano ka ba? Nagtatanong ako. Uy, Besa, hindi ka pala nakakatulog kapag hindi ka nakakapagkape? Hoy, paano mo nalaman yun? Eh, biggest secret ko yun eh. Hindi ko rin alam. Siguro tsamba lang. Sige, alis na ako. Chamba ba yun? Napakahiwaga naman ng sombrero na to. Lahat ng sikreto, nalalaman ko. Ay, Rods! Oh, Aling Marites. Rods, nalaman mo na ba kung anong nangyari sa kapatid mo? Bakit po? Anong nangyari sa kapatid ko? Eh kasi, yung kapatid mong yun, isang oras nang nawawala. Nawawala? Oo. Bakit? Eh, dinukot daw ng taong hindi kilala? Diyos ko, hindi pwede to. Kailangan kong iligtas ang kapatid ko. Gamitin ko kaya tong sombrero. Baka malaman ko kung nasaan yung kapatid ko. Kapag hindi pa dumating ang ate mo, papatayin na kita. Hindi ako papayag. Ililigtas kita, kapatid ko. O Rod, saan ka pupunta? Ililigtas ko yung kapatid ko. Malahimik ka. Pakawalan mo yung kapatid ko. Ate? Ate! Ha, mabuti naman at dumating ka na. Tita Mirna? Ikaw? Ikaw ang kumidnap sa kapatid ko? Ako nga. Bakit mo ginagawa to? Pakawalan mo yung kapatid ko. Papakawalan ko lang yung kapatid mo sa isang kondisyon. Ibigay mo sa akin yung mahiwagang sombrerong suot-suot mo ngayon. Ate, wag mo siyang papakinggan, ha? Kahit anong sabihin niya, wag na wag mo siyang susundin. Ang tigas mo rin eh, no, ha? Tama na! Ha? Sama-sama mo talaga. Huwag na huwag mong sasaktan yung kapatid ko. Hanggat hindi mo binibigay sa akin ng mahiwagang sombrero, gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa kapatid mo. Kaya ngayon mamili ka. Papakawalan ko yung kapatid mo tapos ibibigay mo sa akin ang mahiwagang sombrero. Or, hindi mo na lang ibibigay sa akin ang mahiwagang sombrero, pero kikitilin ko ang buhay ng nag-iisa mong kapatid. Ate, wag! Bibilang ako ng 3. Kapag hindi mo pa binigay sa akin ang mahiwagang sombrero, pasensyahan na lang tayo at papatayin ko na ang nag-iisang kapatid mo mismo sa harapan mo. Isa, 2, 3.